ang dami po mga kalsada na simentado na, ginigiba. Tumawa kayo kasi I'm sure you agree with that. Ginigiba, tapos sinisimento uli. Samantalang tuwing nakikita namin yung kami sa probinsya namin, sumasakit yung dibdib namin. Bakit? Ang dami naming kalsada na hindi pa nga na simento eh. So yung iba, nagpapalit na ng simento, maayos pa naman. Ang laging sinasagot ng mga taga-DPWH is that nakaprogram na kasi yan. Di ba po ang program naman, tao naman ang gumagawa, di pwede ring baguhin ng tao na naaangkop sa pangangailangan ng mga taong bayan. Di ba po? Secretary, hopefully, malagyan natin ng konting sense ang DPWH ngayon, yung hindi kailangan palitan, huwag na muna nating palitan. Mr. Chair, tama po yun. Natawa po talaga ako doon dahil tayo naman po bumabiyahe all over at nakikita din po natin yun gagi-gagi. No? At makakaasa po kayo na yun ang gagawin natin. In fact po, ang Pangulo po natin ay nakipagpulong nung nakaraang ilang araw sa League of Provinces. At yung mga governors din po natin, yun po ang hiniling. Na dapat naman po ang governors, ang probinsya, ang LGU ay dapat involved dito sa mga proyektong to. Unfortunately po, mukhang tinanggal po nitong mga nakaraang taon ang involvement. At yun po ang inutos po sa akin, specifically ng Pangulo, kailangan po ibalik ang local participation dito sa mga proyekto natin. Para tama ho kayo, kung ano po ang kailangan ng probinsya, ng syudad, ng municipality, ng district, yun po ang dapat gawin ng DPWH. Tapos last point ko po, Secretary, minsan kasi hindi ko rin maintindihan how we allocate our budget. I'm sure politics plays a role also, but sana po, total, nabigyan naman kayo ng malaking authority ng ating presidente at mataas ang kanyang tiwala sa inyo. Sana kahit paano ma-manage natin, kasi hindi ko maintindihan minsan ang nangangailangan ng mga probinsya at mga distrito nahuhuli pa doon sa budget allocation. Naintindihan ko na meron medyo malapit sa dibdib, malapit sa loob ng mga position na nasa nandyan, pero sana po kahit paano, halimbawa po sa amin, sa Zamboanga del Norte, sa 3rd District, nung nasimento na lahat ng national highway sa buong Mindanao halos, kami yung huling-huli. Ay, maniwala kahit hindi, meron pa nga maliliit na portion sa amin ngayon na ngayon pa lang nasisimento. Tapos pagdating tingin natin sa budget, mababa na naman tayo, samantalang yung iba times 4, times 5, times 6, times 7, times 10. So while I understand there is politics involved, but baka naman pwedeng bawas-bawasan yung politics at total, malaki naman ang tiwala sa inyo at medyo brasuhin natin na maging fair naman tayo. Total, hindi naman to pera ng congressman, pera naman to ng taong bayan, so dapat nakikinabang ang taong bayan. Thank you very much po. Opo, Mr. Chair, tama po kayo. In fact, natawa din po ako doon dahil nung tinanong ko din po yung tanong ninyo, hindi ko din po naintindihan yung formula ng pag-allocate. Pero makakaasa po kayo na gagawan po natin ng paraan. Hindi po ito magiging perpekto, pero dapat naman po maging mas equitable para dun sa ating mga distrito, probinsya na mas nangangailangan. So, pipilitin po natin na i-minimize po ang subjectivity, ang discretion, para naman po masigurado natin na kung sino mga nangangailangan, yun po ang makakakuha ng budget. Salamat po. Maraming salamat po, Secretary. I wish you well on behalf of my constituents. We hope you succeed because if you succeed, magbe-benefit po yung mga taong bayan. Maraming salamat po. Good morning. At tungkol naman po sa budget po ng DPWH na naisumiti na sa Committee on Appropriations sa Kongreso under the National Expenditure Program for 2026. Kami po ni Secretary Mina ay susunod po sa utos ng Pangulo na kailangan nating rebisahin at repasuhin at kung kinakailangan baguhin ang budget po na isinumite ng DPWH. Yun po ang hihingiin ko po sa inyong tulong. Tulungan niyo po kami. Lalo na po ako na 5 araw pa lang po ako. Wala pa pong 5 araw po ako nandito. Ako po ay dumaan sa ilang briefing, aaminin ko po sa inyo, halos wala po akong maintindihan sa gulo ng budget na nakikita ko. Kahit na po matagal na po ako sa gobyerno, marami-rami na rin po akong ahensyang nahawakan,
ako po litong-lito hanggang ngayon. Stop! Why overpay? Lazada has a... At napakalaking bagay po ng tulong ng honorable members ng Congress para maipakita maipakita sa amin, sa akin at sa buong sambayanan ang mga pagkakamali dito sa budget na ito para po mabago natin at maipakita naman po natin sa ating taong bayan na seryoso po tayo sa mga pagbabago gusto nating gawin sa DPWH. Kaya po ngayon, pasensya na po, hindi po ako makakapag-present. Tama po si Congressman Rufus Rodriguez. Magsasayang lang po tayo lahat ng oras kung ako po ay magpe-present ng budget na babaguhin din po natin sa tulong po ninyo. Kaya po ako hihingi ng paumanhin, hindi po muna ako magpe-present at hihingi po sana ako ng panahon. Hindi po madali ito. Hihingi po, sabi ko po nung una ay kahit po sana 2 linggo, pero alam ko po na may timeline po ang Kongreso para matapos ang budget. So, tatanggapin ko po ang oras na ibibigay ng ating honorable committee, ng ating chairperson. At kung kinakailangan po, hindi na po kami matutulog para lang po maayos ito at mabago. Kasi po, napaka-importante po nito. At kailangan na po nating magsimulang baguhin itong sistema na hindi maganda na nagre-resulta dito sa mga proyektong nakikita natin sa buong bansa. Salamat po ulit, Chair Mika, sa ating mga honorable members. At uulitin ko po, salamat po sa paglalabas ninyo ng mga nakita niyong pagkakamali. At ako po mismo ay personal na looking forward po dito sa ating mga diskusyon. At please po, wag po kayong mag-aatubili na magsabi po ng mga iba pang mga pagkakamali na nakita niyo po dito sa 2026 budget. At ito po ay isasama po natin dito sa ating sweeping review at pagrepaso sa budget ng DPWH. Maraming salamat po at thank you ulit sa pagkakataong ito. Thank you po. Thank you very much po. Maraming salamat po, Secretary Vince Dizon. Yun po yung intensyon namin. Yan po ang nais namin gawin ngayong araw na matulungan po ang Department of Public Works and Highways na matepaso yung budget ng ahensya para po sa taong 2026. At maraming salamat po, Secretary Vince, na kayo po ay bukas doon po sa mga ilalahad na mga ng mga miyembro ng komite na ito na posibleng baguhin sa budget ng ahensya. So thank you very much po. This is going to be a collaboration between the House and the Senate and the DPWH in terms of ensuring that the budget for the DPWH for year 2026 will be fiscally sound and will be very responsive to the needs of the Filipino people. With that, the committee invites questions from the members, particularly on the utilization of the previous budgets and the proposed allocation for fiscal year 2026. As part of the House's commitment to greater transparency in the budget process and in line with the current leadership's initiatives in the Committee on Appropriations to foster a more participatory budget process, we shall read the questions submitted by the civil society organizations after all members have propounded their questions to the agency. We request Secretary Vince Dizon and his team to please provide necessary clarifications and to respond directly to the issues at hand to ensure that this committee and the public following this proceeding are fully informed of the anticipated impact of the proposed budget of the Department of Public Works and Highways. May I remind our distinguished colleagues that each member is allotted 5 minutes for questioning or interpellation, excluding the responses of the resource persons. When you hear the first bell, may bell ba tayo dito? There's no bell, but we do have a time.